Kasalukuyang kalagayan ng power supply sa bansa at ang mga hakbang upang mapanatili ang stability ng ating power grid ating tatalakayin kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusek Mario, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Yusek, naglabas po ng direktiba ang DOE sa mga power generation companies na agad ayusin ang mga aberya. Pakipaliwanag po ano po itong mga aberya na ito at ano po yung agarang hakbang na ginagawa ng mga kumpanya sa ngayon. Maraming salamat po sa ating katanungan. Nagkaroon po tayo ng hindi inaasahang pag-outage po o pagkapawala sa serbisyo ng ilang mga planta natin ng kuryente dito sa Luzon, maging sa Visayas, na yung pong sa Luzon ay naapektuhan dahil nagkaroon po tayo ng tripping na tinatawag sa dalawang major transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito po ay yung Dasmariñas, Ilihan 500 kV line at yung Tayabas, Ilihan 500 kV line. Kung saan po ang 5 unit ng planta ng kuryente natin na gumagamit ng natural gas ay napilitin pong mag-shutdown. So kami po ay sumulat na sa ating mga generation facilities maging sa National Grid Corporation of the Philippines upang magbilagay paliwanag sa mga pangyayari at ano po ang dapat nilang gawin para maibalik kagad sa serbisyo ang ating mga facilities. Sa mga generation facilities po, bukod sa ating kalatas, tayo po ay nagmo-monitor. Direkta po tayo nakikipag-usap sa plant manager o sa operator ng mga planta upang malaman po natin kada oras ang estado na ng mga pagre-repair o pagsasaayos ng mga planta ng kuryente at kung kailan ito pwedeng mag-produce ng kuryente para makatulong po sa ating sistema. Okay. Yusek, ano po yung nakikita niyong dahilan kung bakit muli nagkaroon ng red at yellow alert dito sa may Luzon at Visayas grid? Dito po sa Luzon, kagaya na nabanggit ko kanina, ang di inaasahan po nung madaling araw ng May 13, dalawang major line po ng National Grid Corporation of the Philippines ang nawala o sa serbisyo or nag-trip. Dahil naapektuhan po nito yung 5 unit ng ating natural gas facility sa Batangas, nawalan po sila ng daluyan ng kuryente kung kaya't napilitan po mag-shutdown yung planta na yon. At ito pong 5 planta na to ay may kakayanan na mag-produce ng kuryente na humigit kumulang 2,400 megawatts. Ito po ay halos nagre-representa ng 20% ng supply ng kuryente sa atong Luzon. Sa di inaasahang din pangyayari, noong May 13 din po, sumunod pong nawala sa serbisyo ng kuryente dahil nagkaroon ng internal problem ang Masinloc Unit 3 na isang coal power facilities sa Masinloc, Zambales, at ito po ay naging karagdagang kakulangan sa serbisyo ng kuryente natin. Kung kaya't nagkaroon po tayo ng red alert dahil kinapos na po tayo ng supply para sa ating reserba. Dumating din po sa punto na dahil sa pag-angat ng ating mga demand within the day, ay meron pong kailangang i-implement na rotational brownout. Ganon din po, pina-implementa na rin po natin yung tinatawag nating interruptible load program kung saan malalaking mga kumpanya na may sariling generator ay pwede pong gamitin ang kanilang sariling kakayanan. At doon naman po sa iba na walang kakayanan kung pwede po ay magbawas ng konsumo. Okay. Pero Yusek, para po mas maliwanagan din po yung ating publiko, sa tingin niyo po ba may posibleng contribution dito yung mainit na panahon? Kaya natin naranasan ito. Tama po, isa po sa faktor na nangyayari ay ang matinding init ng ating panahon ngayon dahil alam naman natin po na kapag mainit ang ating panahon, mas gumagamit po tayo ng mga appliances o mga kagamitan, mga instrumento na makakapagbigay ng tinatawag po nating comfort para po sa paggawa, sa trabaho, maging sa kabahayan po natin. So kailangan na po natin patakbuhin yung mga refrigerators, freezers, and especially yung ating mga air conditioning units. Okay. At sa ngayon po ba, may posibilidad po na magkaroon pa ng rotational power interruption o manual load dropping kung magpapatuloy po ang manipis na power reserves? And as of 11:45, Yusek, naglabas po ng abiso ang NGCP na magkakaroon daw po or nasa yellow alert ang 1 p.m. to 3 p.m. ang Luzon
habang nasa 2 to 11 p.m. po ang red alert and then 11 p.m. to 12 a.m. ang yellow alert. Tama po yun. Meron na po kalatas ang ating National Grid Corporation. Pinagbigay alam na po nila sa kanilang anunsyo na meron pong red and yellow alert ngayong araw na to. Doon po sa panahon o sa mga oras na meron tayong red alert, sabi nga po natin, wala na po tayo, kinukulang na po yung ating reserba na siya pong nagkokontrol o nagbabalanse ng pagtaas at pagbaba ng ating mga demand o yung pangangailangan natin ng kuryente. Kapag ka nasagad po yun, pwede pong mag-implement tayo ng rotational brownout. Pero inuuna po natin ang implementation through our distribution utilities, yung po tinatawag nga nating interruptible load program. So hanggat may makukuha po tayong kuryente, ginagamit po natin. Okay. Yusek, maliban po dito sa nabanggit niyo na rotational brownout, paano po tinitiyak o ano pa po yung hakbang ng DOE para po matiyak na may sapat na supply ng kuryente habang nagpatuloy po yung matinding init ng panahon? Tayo po ay masusi nating binabantayan. Lahat po ng facilities, ng operation, ng maintenance, ng ating mga from the generation through transmission hanggang distribution po. May mga abiso na po tayo sa kanila na dapat ginawa, nag-prepare na po sila ngayong tag-init dahil alam po natin aangat o tataas ang ating konsumo ng kuryente. So, araw-araw po ay minomonitor natin or mas tinitindihan pa natin ang pag-monitor natin kung saan po, kung kinakailangan, pinupuntahan po natin ang ating pong mga facilities. Patuloy po ang ugnayan natin at binibisita po natin yung mga facilities na nagkakaroon ng problema upang makasiguro po tayo na ginagawa nila yung karampatang pagsasaayos ng kanilang mga planta upang kung sakaling nagkaroon po sila ng outages, makabalik kagad sa serbisyo at matugunan ang pangangailangan natin sa kuryente. Ang NGCP at mga generators kung kailan maaayos ang problema? Sa kasalukuyan po, ang hinihintay natin ay ang tugon sa ating para po sa detalyeng report nila kung ano ang naging sanhi, ano ang nangyari, at papaano ang ginagawa nilang pagkumpune ng kanilang mga facilities. Hinihingan din po natin ng eksakto o mas detalyadong panahon kung kailan nila maibabalik sa serbisyo ang kanilang mga facility. Nang dahil po dito, mas masusi po ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila dahil kung meron pong pagkukulang, ang sino mang stakeholders natin sa ating industriya ng kuryente, iimbestigahan po natin yan at atin pong kung may makita po tayong pagkukulang sa parte ng ating stakeholders, ito po ay i-endorse natin sa ating Energy Regulatory Commission upang patawan po ng karampatang parusa o penalties na naaayon po na sa ating mga rules and regulation. Okay. So, since Yusek na naghihintay tayo ng kanilang sagot, meron po ba kayong binigay na takdang panahon o deadline para ayusin itong aberya na ito? Tama po kayo. Dapat po ay immediate ang pagtugon nila. Ito po ay dapat sagutin kagad nila. Hanggat maaari po, within 24 hours, nasagot na po nila ang ating mga katanungan. Okay. Yusek, sa kabila po ng mga plant outages at duration, may sapat pa po bang contingency measures ang DOE sakali pong wag naman sana ilumala pa yung sitwasyon? Patuloy po naman ang ating panawagan na lahat po ng sektor ng elektrisidad ay dapat nakikiisa. Kaya pati po ang ating mga konsumidor, ang ating po mga consumer, humihingi po tayo ng tulong at cooperation na sa pamamagitan po ng pagtitipid o tamang paggamit ng ating enerhiya at elektrisidad, ito po ay makakatulong para mabawasan po ng stress ang ating electric power industry system. Magtipid po tayo sa ating mga konsumo kung kaya't hindi lang po security ng capacity kundi tamang presyo po ang makukuha natin. Pangalawa po, isinasaayos po natin, nagbibigay po tayo ng direktiba upang magkaroon tayo ng magandang transmission system. Yung po tinatawag natin na smart and green grid technologies na i-apply natin para maging mas efficient pa po ang pagbibigay natin ng serbisyo ng kuryente. Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga consumer
na nangangamba sa posibleng kakulangan ng supply ng kuryente sa mga susunod na araw? Para po sa ating mga konsumidor, huwag po kayong mag-alala. Ang Department of Energy po ay mayroon pong mga nakareading actions. Kami po ay nagmo-monitor ng ating sistema 24/7. Ngunit sa parte naman po ng ating mga kami po ay humihingi ng inyong pangunawa at pakikiisa para po mag-implement tayo ng ating energy conservation at tamang paggamit ng ating enerhiya. Yun lang po at marami pong salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan.